Nagsimula ang series ng magising ang isang batang lalaki sa isang kagubatan pero napansin niyang hindi siya makagalaw. Biglang isang misteryosong boses ang nagsalita sa kanyang isipan at sinabi nito na siya ay reincarnate bilang isang itlog habang ipinakita nito ang kanyang mga stats at abilidad. Nang tanungin niya kung sino itong nagsasalita, sinagot siya ng misteryosong boses na wala muna itong maibibigay na karagdagang impormasyon dahil siya ay level 1 pa lamang. Habang hindi siya naniniwala sa mga pinagsasabi nito, bigla siyang nahulog sa puno at doon ay nagkaroon siya ng fall resistance skill at ng titulong clots. Subalit bigla na lamang siyang gumulong ng mabilis pababa ng burol at muntik pang mahulog sa tubig kung saan nang makita niya ang kanyang refleksyon ay doon niya napagtanto na siya nga ay na-reincarnate bilang isang itlog. Sinabi sa kanya ng boses na isa siyang F-rank na dragon egg at maaari siyang mamatay kapag nabasag ang kanyang shell, kaya ang tangi niya lamang kakayahan sa ngayon ay gumulong. Kaya naman sinubukan niya ngang gumulong pababa ng burol kung saan biglang tumaas sa level 2 ang kanyang rolling skill at nagawa na niyang kontrolin ang kanyang sarili at umiwas sa mga obstacle. Ngunit nang hindi niya napansin at mahulog siya sa isang mababaw na bangin ay nabawasan ang kanyang buhay, kaya naman nagpa siya muna siyang magpahinga. Nang sumapit ang gabi at muling bumalik ang kanyang buhay, doon ay muli siyang nagpas siyang magpatuloy. Habang iniisip niya kung paano siya mapipisa at magiging isang mabagsik na dragon, bigla siyang natigilan nang makita niya ang isang halimaw. Sinilip niya ang stats nito at nalaman niya na isa itong bulate na kumakain ng itlog na kanya namang ikinagulat. Subalit habang tinitignan niya ang stats nito ay bigla siyang nakita ng halimaw, kaya naman agad siyang gumulong palayo. Alam niya na matatalo siya kapag nilabanan niya ito ng harapan, kaya kailangan niyang makaisip ng paraan upang ito ay talunin. Kaya naman inakay niya ang bulate sa gilid ng bangin at iniwasan niya ang atake nito habang sinamantala niya ang pagkakataon at inatake niya ito pababa ng bangin. Matapos niyang matalo ang halimaw, sinabi ng boses na nakakuha siya ng sapat na XP at umabot na siya sa level 5 kung saan maaari na siyang mag-evolve sa dalawang klase ng dragon. Ang una ay maging Little Dragon, isang dwarf breed na dragon na maaaring lumaki na kasinlaki ng oso at kinakatakutan ng mga adventurer dahil bumubuga ito ng apoy. Ang ikalawa naman ay ang Baby Dragon na mas mahina at hindi angkop sa labanan at target pa ng mga adventurer dahil sa masarap nitong lasa, ngunit may kakayahang mag-evolve sa iba't ibang uri ng dragon. Una niyang naisip piliin ang Little Dragon dahil mas ligtas ito, ngunit bigla siyang nakarinig ng isa pang boses na humihikayat sa kanyang magpalakas at abutin ang rurok, kung saan napansin niyang umabot na sa level 2 ang tinatawag na Divine Voice, kaya nagtaka siya kung iyon ba ang misteryosong boses na gumagabay sa kanya. Sa huli ay napagtanto niya na bagamat mas ligtas ang Little Dragon ay mababa naman ang magiging paglago nito, kaya naman binago niya ang kanyang desisyon at pinili niyang maging isang Baby Dragon. Kaya nang mag-evolve siya sa isang cute na dragon, sinabi ng boses na nakakuha siya ng ilang bagong skills at tumaas din ang kanyang stats. Nagpasalamat siya sa bulate dahil tinulungan siya nitong mag-evolve, ngunit biglang kumalam ang kanyang sikmura at tila inuudyukan siya ng kanyang dragon instinct na kainin ito. Kahit diring-diri siya sa ideya ay naisip niyang mapupunan nito ang nawala niyang buhay, kaya naman nilakasan na lamang niya ang kanyang loob at kinain ang kinilaw na bulate. Kinabukasan, habang nagmumuni-muni siya ay napagtanto niyang wala na siyang alaala tungkol sa dati niyang buhay, basta't ang alam niya ay dati siyang tao. Subalit habang ginagawa niya yon ay napansin niya na may resback pala ang pinatay niyang bulate, kaya naisip niya na ito ang pagkakataon upang masubukan niya ang kanyang bagong lakas. Agad siyang nakakuha ng XP at umabot na siya sa level 3 kung saan natutunan niya ang baby breath na tinatawag at pagdating ng level 7 ay natutunan naman niya ang nag-aapoy na suntok na tinatawag na Dragon Punch. Matapos niyang patayin ang lahat ng bulate ay umabot na siya sa level 15 ngunit bigla naman siyang nagutom. Dahil ayaw na niyang kumain ng nakakadiring bulate, bigla niyang nakita ang ilang kabute at naisip niya na pwede naman siguro ang mga ito. Subalit agad niya rin itong isinuka dahil nakakalason pala ito, ngunit nagkaroon naman siya ng poison resistance at umangat pa sa level 3 ang kanyang clot skill. Habang naghahanap siya ng ibang makakain, bigla niyang nakita ang isang lobo at napagtanto niya na kaya niya itong talunin dahil mas mataas ang kanyang stats kumpara rito. Kaya naman agad niya itong hinabol at pinabagsak ito gamit ang kanyang Dragon Punch, habang niluto naman niya ito gamit ang kanyang baby breath upang gawin naman itong inihaw. Dahil nasarapan siya sa inihaw na lobo ay nangaso pa siya ng ilan nito kung saan umabot na siya sa level 20. Sa sandaling iyon ay bigla siyang nakarinig ng boses ng mga tao pero hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga ito.
Kaya naman nagpasya siyang tignan ng mga ito at napagtanto na sila ay mga adventurer na mas mataas ang kanyang stats kumpara sa mga ito. Bagamat nais niyang makipagkaibigan sa kanila ay nababahala siya na baka hindi siya maintindihan ng mga ito dahil isa siyang dragon. Kaya naman sinubukan na lamang niyang magpakyut sa mga ito, ngunit ang tingin pala sa kanya ng mga ito ay isang agresibong halimaw. Agad siyang inatake ng pinuno ng mga ito habang ginamitan pa siya ng magic ng mage para maparalisa. Doon niya napagtanto na iba ang tingin ng mga ito sa kanyang ginawa at sinisisi niya ang sarili sa pagiging tanga dahil sino bang tao ang nais makipagkaibigan sa isang dragon. Ngunit bago pa man siya tapusin ng pinuno ay biglang pinigilan ito ng kanilang healer at pagkatapos ay agad siyang pinagaling nito. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit ito ginagawa ng babae ay labis ang pasasalamat niya rito habang hinayaan lamang ito ng kanyang mga kasama at saka nagpas siyang umalis. Doon ay nalaman niya na ang pangalan ng babae ay Miria. Kung saan labis ang paghanga niya sa kabaitan nito dahil kahit paubos na ang mana nito ay patuloy pa rin ang panggagamot sa kanya. Kahit na igagalaw na niya ang kanyang katawan ay nagpanggap pa rin siyang sugatan para lang manatili pa ng matagal sa tabi nito, kaya naman binigyan siya ng boses ng titulong sinungaling. Nagpatuloy si Miria sa pakikipag-usap sa kanya hanggang sa unti-unti na niyang naiintindihan ang mga sinasabi nito dahil lumalabas na natutunan na niya ang skill na Greek language. Ngunit sa sandaling iyon ay bigla nilang narinig ang sigawan ng mga kasama ni Miria at agad niyang naramdaman ang presensya ng isang malakas na halimaw sa malapit. Sinubukan hanapin ito ni Miria ngunit agad niya itong pinigilan dahil ubos na rin ang mana nito at alam niyang wala na rin itong magagawa. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin ito upang hanapin ang kanyang mga kasama habang siya naman ay hindi makasunod dahil hindi pa rin niya maigalaw ang kanyang paa dahil sa pagkaparalisa. Nang tuluyan na itong mawala matapos ang ilang minuto ay agad siyang tumakbo upang sundan si Miria, ngunit tumambad sa kanya ang isang napakalakas na halimaw na tinatawag na Little Rock Dragon na may napakalaking buhay. Nang makita niya si Miria sa ilalim ng halimaw, bigla itong tumingin sa kanya at muntik na siyang maging alaala mula sa atake nito. Habang siya ay nagtatago sa damuhan ay muli niyang sinilip si Miria at napansin niyang buhay pa ang babae, ngunit nag-aalinlangan siyang iligtas ito dahil siguradong kaya siyang patayin ng halimaw. Muli siyang pinaalalahanan ng misteryosong boses na tumakas na lamang, ngunit hindi mawala sa kanyang isipan ang kabaitan na ginawa sa kanya ni Miria. Kaya naman nakapagdesisyon siyang iligtas ang babae at doon ay sumugod siya at inatake ang ulo ng halimaw habang napansin naman niyang patay na ang salamangkero pero buhay pa ang pinuno ng mga ito. Sinimulan niyang akayin ng halimaw palayo sa mga adventurer upang mailigtas ang mga ito, ngunit isang range attack ang ginawa ng halimaw na siya naman niyang ikinabagsak. Muli siyang tumayo at inatake niya ng Dragon Punch ang halimaw, ngunit ikinagulat niya na may kakayahan pala itong mag-regenerate ng HP. Gayunpaman, naisip niya na iyon na ang pagkakataon upang mailigtas niya si Miria, ngunit humingi siya ng tawad sa pinuno dahil isa lamang ang maaari niyang mailigtas. Sinubukan ulit ng halimaw na siya ay atakihin, ngunit nagawa niyang makatakas sa tamang oras at dinala niya si Miria sa isang lugar malayo sa halimaw. Dahil nasa panganib pa rin si Miria at wala siyang kakayahan magpagaling, naisip niya na dalhin ito sa mas ligtas na lugar at saktong may naramdaman siyang mga tao sa malapit. Agad niya itong hinanap ngunit may biglang lumitaw na isang grupo ng mga lobo na nais gumanti sa kanya, kaya naman napagtanto niya na kailangan niya muna ang mga itong tapusin upang maging mas ligtas si Miria. Kaya habang nakikipaglaban ng bida ay saglit na nagkaroon ng malay si Miria at nakita niyang pinoprotektahan siya ng isang dragon bago siya mawalan muli ng malay. Kinagabihan, nagawa ng bida na matunto ng isang nayon at agad siyang humingi ng tulong, ngunit dahil hindi siya maintindihan ng mga tao at puro ungol lamang ang naririnig ng mga ito ay naisip nila na isa siyang banta. Subalit nang marinig niya na kilala nila si Miria ay ipinaubaya na niya ang babae at ipinahiwatig na alagaan nila ito. Gayunpaman, dahil isa pa rin siyang halimaw ay sinubukan pa rin siyang atakihin ng mga tao kung saan agad naman siyang sumibat. Naisip niya na marahil magiging ayos lamang roon si Miria, ngunit masakit niyang napagtanto na kahit anong gawin niyang kabutihan sa mga tao ay hindi siya kailanman maiintindihan ng mga ito dahil isa siyang dragon. Nang magising na si Miria ay sinalubong siya ng kanilang village leader na nagngangalang Mariel na sinabing 2 araw na siyang walang malay dahil sa matinding sugat. Nang tanungin niya kung kamusta ang kanyang mga kasama, ipinaalam ni Mariel na nadatna nilang wala ng buhay ang salamangkerong si Grants, habang hindi naman nila mahanap ang katawan ni Dust at pinaniniwalaan nila itong kinain ng mga halimaw.
Nalungkot at nakonsensya si Miria, ngunit pinaalalahanan siya ni Mariel na matigas ang ulo ni Dust at hindi ito nakikinig sa babala. Lumalabas na si Dust ang madalas magtanggol sa nayon kapag may mga umaataking mga halimaw, ngunit ang kanyang kayabangan at pride ang nagtulak sa kanya na hamunin ang pinakamalakas na halimaw sa kanilang lugar. Lumalabas rin na kinonsensya nito si Miria para sumama sa kanila dahil kailangan daw nila ng healer, kung saan wala namang nagawa roon si Miria dahil ayaw niyang mamatay ang mga ito. Sinabi ni Mariel kay Miria na wala siyang kasalanan sa nangyari dahil ang pride ni Dust ang nagtulak rito para sa kanyang kamatayan. Ngunit ang ikinamangha ni Mariel ay kung paano nakabalik si Miria sa nayon kahit malubha ang mga sugat nito. Subalit sinabi ni Miria na nawalan siya ng malay matapos siyang atakihin ng Rock Dragon at alam niya na may nagbuhat sa kanya patungong nayon. Pero nang sabihin ni Mariel na ang nakita lamang ng mga taga-nayon noong gabi na iyon ay isang halimaw sa kanyang tabi, biglang naalala ni Miria na may isang halimaw ang promotekta sa kanya. Kaya nang tanungin niya kung ano ang itsura ng halimaw na nakita sa kanyang tabi, sinabi ni Mariel na wala siyang nakita dahil nakatakas ito bago siya dumating. Ngunit sa isip ni Miria ay kung iyon bang dragon na kanyang pinagaling ang nagligtas at umakay sa kanya. Samantala, gumaling na rin ang bida sa kanyang mga sugat at napagtanto niyang mas mabilis gumaling ang mga dragon kaysa sa tao. Ngunit hindi mawala sa kanyang isipan kung paano siya nilampaso ng Rock Dragon, kaya naman nakapagpasya siyang kailangan pa niyang lumakas. Doon ay muli siyang nagsanay at pumatay pa ng napakaraming bulate gamit ang kanyang iba't ibang kakayahan hanggang sa maabot na niya ang level 25 at maaari na ulit siyang mag-evolve. Sa pagkakataong ito ay mayroon siyang 5 path na maaaring pagpilian, ngunit naguguluhan siya kung ano ang magandang piliin. Kaya naman nais ipaliwanag sa kanya ng misteryosong boses ang mga evolution path na maaari niyang pagpilian. Ang una ay ang mini dragon na may potensyal na mag-evolve sa mas mataas na uri, ngunit mabagal ang paglaki at limitado ang mga susunod na evolution tulad ng little dragon. Ang pangalawa ay ang mini angel dragon na kayang gumamit ng white magic ngunit mahina ang kakayahan sa pakikipaglaban, kung saan agad niyang naisip na tulad ito sa kakayahan ni Miria na magpagaling. Ang ikatlo ay ang Kid Dragon na mas malakas na bersyon ng kanyang kasalukuyang anyo at may malakas na pisikal na abilidad, habang ang ikaapat naman ay ang Kid Marble Dragon na namumukod tangi dahil sa kakayahan nitong gumamit ng mataas na uri ng mahika. Ang ikalima naman ay ang Young Plague Dragon, ang unang yugto ng isang evil dragon na nagpapalaganap ng sakuna, kung saan agad niya itong tinanggihan dahil ayaw niyang maging masama. Ngunit nang sabihin ng boses na napakatalino nito at may kakayahan pang magbago ng anyo bilang tao ay agad na nakuha nito ang kanyang atensyon. Naisip niya na maaari na siyang makipagkaibigan sa mga tao, ngunit nag-aalangan pa rin siya dahil ayaw niyang tawagin siyang masama. Subalit nang maisip niya na pwede naman siyang gumawa ng mabuti at pwede pa siyang mapalapit ng husto kay Miria ay nakapagpasya siyang piliin na ang Young Plague Dragon. Kaya nang mag-evolve siya sa pagiging isang itim na dragon, agad niyang napansin na mukha nga siyang masama, ngunit ipinahayag ng boses na may kakayahan na siyang suriin ng mas detalyado ang kanyang skill at may kakayahan na rin siyang lumipad. Sinabi rin ng boses na natutunan niya rin ang ilang dark type moves habang tumaas din ang level ng kanyang Wrongdoer title at nakakuha pa ng bagong titulong Calamity. Habang ayaw niyang gamitin ang mga bago niyang mga skill dahil nakakatakot daw ang mga ito, bigla niyang naalala na wala sa mga nabanggit ang human transformation skill. Ngunit sinabi sa kanya ng boses na wala pa sa level 3 ang Divine Voice kaya hindi pa nito masasagot ang kanyang tanong, kaya naman wala na rin siyang nagawa at nagtanong na lamang tungkol sa kanyang mga bagong kakayahan. Ipinaliwanag ng boses na ang isa sa mga ito ay ang tinatawag na Dragon Scale Powder na nagbibigay daan sa kanya na magpakalat ng nakapipinsalang mayasma sa pamamagitan ng pagpagaspas ng kanyang mga pakpak at kaya nitong pumatay ng buong sibilisasyon kapag nasa pinakamataas na level. Ang sumunod naman ay ang tinatawag na Disease Breath, isang breath attack na nagpapakalat ng nakakahawang sakit na nagdudulot ng matitinding debuff kung saan may kakayahan din itong pumatay ng buong sibilisasyon. Subalit hindi siya natutuwa sa kanyang mga bagong kakayahan dahil baka lalo siyang layuan ng mga tao, kaya naman tinanong na lamang niya ang tungkol sa mga nakuha niyang titulo. Ipinaliwanag ng Divine Voice ang tungkol sa ETBT Hero title na nakuha niya noong niligtas niya si Miria mula sa panganib, kung saan ito ay isang kabutihang titulo na may malaking impluwensya sa kanyang evolution path. Habang naiisip niya na kailangan niya lamang pataasin ang level nito upang hindi siya maging masama, bigla namang sinabi ng boses na mayroon din siyang masamang ginawa tulad ng pinaslang niya ang mga walang laban na bulate, kaya nakuha niya ang titulong Wrongdoer title.
Bagamat bahagya nitong pinapataas ang damage ng kanyang mga dark type attacks, nagpapahirap naman ito sa kanya upang matutunan ng mga white magic o healing skill, kaya naman napagtanto niyang tila nagkamali siya ng napiling ebolusyon. Samantala, makikita naman sina Mariel at Miriam na sinusuri ang mga warding stone sa paligid ng kanilang nayon. Ipinaliwanag ni Mariel na ang mga ito ang nagsisilbing charm na nanghihikayat sa mga halimaw na lumayo sa kanilang nayon, ngunit hindi ito umeepekto sa mga halimaw na may malakas na kalooban. Dahil naman sa paulit-ulit na tanong ni Miriam tungkol sa mga halimaw, naisip tuloy ni Mariel na tila may kinalaman ito sa batang dragon na pinaniniwalaan itong nagligtas sa kanya sa gubat, at napapaisip na marahil ay nagkaroon na ng feelings rito si Miriam. Agad naman itong itinanggi ni Miriam, ngunit ipinaliwanag pa rin sa kanya ni Mariel na ang mga halimaw ay nag-e-evolve sa mas malalakas na anyo sa pamamagitan ng pangangaso at pag-level up, kung saan nalaman ito ng mga tao noon mula sa mga natatanging tao na nakakarinig ng divine voice. Sa huli ay naniniwala si Mariel na kahit tinulungan si Miriam ng isang batang dragon, maaari pa rin itong magbago at maging masamang nilalang na posibleng umatake sa kanya balang araw. Samantala, determinado ang bida na mag-level up upang matutunan niya ang human transformation skill at magawa niyang makita muli si Miriam. Ngunit habang naghahanap siya ng mahihinang halimaw, bigla siyang napaluputan ng mga sapot at isang higanteng gagamba ang biglang sumulpot sa kanyang likuran. Agad itong naglunsad ng sapot sa kanya, ngunit sinunog niya ito gamit ang kanyang baby breath, kung saan napansin niya na nagkaroon din ng maliit na pinsala ang gagamba. Dahil doon ay sinundan niya ito ng kanyang paralyzing venom claw, ngunit napansin niya na kaunti lang din ang naging pinsala at tila lalo lamang niya itong ginalit. Kaya nagpa siya muna siyang tumakas, ngunit ikinagulat niya na agad din itong nakahabol at hindi siya makapaniwalang mabilis na nawala ang epekto ng paralysis. Naalala niya na may kakayahan pala siyang lumipad, ngunit nang subukan niya ito ay hindi ito gumana, kaya naisip niya na marahil mababa pa ang kanyang level. Kaya naman nagpatuloy na lamang ulit siya sa paggulong at umangat na sa level 3 ang kanyang rolling skill, ngunit bigla niyang napansin ang bangin sa kanyang unahan. Doon niya naisip na makakatakas na siya mula sa gagamba, kaya kahit hindi pa siya marunong lumipad ay tumalon na lamang siya ng buong bilis habang nag-glide siya upang makapunta sa kabilang panig. Ngunit laking gulat niya nang makita niya ang isang tulay na sapot sa pagitan ng mga bangin, kung saan nagawa palang makatawid ng gagamba, kaya muli na naman siyang gumulong. Dahil sa tagal ng kanyang paggulong ay iba't ibang halimaw ang kanyang nabundol, kung saan sa bawat isa nito ay nagbibigay sa kanya ng karagdagang XP. Kaya nang umabot na sa level 8 ang kanyang bagong ebolusyon, naisip niya na marahil ay kayanan niyang talunin ang gagamba. Ngunit nang harapin na niya ang gagamba ay bigla naman itong nagpakawala ng isang poisonous gas sa paligid, buti na lamang ay hindi siya namamatay sa ganitong uri ng atake dahil mayroon pala siyang poison resistance. Nang mapansin niya na tila naghihintay lang ang gagamba na siya ay mamatay dahil sa lason, doon ay nakaisip siya ng matalinong paraan at nagkunwari siyang tinamaan ng lason. Kaya nang umatake nga ito, bigla niya itong sinunog at inihambalo sa lupa. Doon ay nagawa niyang matalo ang gagamba at sinabi ng boses na umabot na siya sa level 14 at natutunan niya ang bagong skill na Dragon Tail. Ngunit nang tanungin niya kung natutunan na rin ba niya ang human transformation skill ay wala na namang sagot rito ang boses, kaya naman napapaisip siya kung matututunan pa ba niya ito. Kinagabihan, nakakita siya ng isang kuweba at doon ay naghahanda siya upang kumain ng kanyang hapunan. Nilagyan niya din ng karne ng katas ng isang prutas na tila kasing amoy ng isang paminta, kaya nang matikman niya ito ay namangha siya sa sobrang sarap. Dahil sa kanyang bagong natutunan sa pagluluto ay binigyan tuloy siya ng divine voice ng titulong Mr. Chef. Napapaisip siya kung tatanggapin na siya ng mga tao dahil sa kanyang pagluluto, ngunit alam niyang hindi iyon mangyayari dahil sa kanyang nakakatakot na itsura. Kaya naman nais niya talagang matutunan ng human transformation skill dahil ayaw niyang maging kaaway ng mga tao sa istoryang ito. Samantala, narinig naman ni Miriam sa isang matanda na nakita daw nito si Das habang siya ay nangingisda, ngunit tila wala daw ito sa sarili at patuloy lamang na naglalakad hanggang bigla na lamang itong mawala sa kakahuyan. Dahil sa pag-aalala ay agad na nakiusap si Miriam kay Mariel na payagan siyang pumunta sa gubat upang hanapin si Das, ngunit agad na tumanggi si Mariel dahil masyadong mapanganib doon. Sinabi niya kay Miriam na huwag nang mag-alala dahil hihiling siya ng tulong mula sa guild upang mag-imbestiga at hanapin si Das. Kinabukasan, habang naghihilamos ang bida sa gilid ng isang lawa, bigla niyang napansin ang isang gumagalaw na likido at inisip niyang baka isa itong halimaw.
Ngunit nang subukan niyang tignan ang stats nito ay biglang sumakit ang kanyang ulo at sinabi ng boses na hindi pa nito kayang magbigay ng kahit anong impormasyon tungkol rito. Bagamat biglang umangat sa level 4 ang kanyang view stat skill, makikitang malabo pa rin ang mga stats nito at inisip niyang baka isa itong malakas na nilalang. Kaya naman nang bigla itong umatake ay agad siyang tumakbo kung saan nagawa naman niyang makatakas mula rito. Nang magpatuloy na lamang siya sa kanyang paglalakad, nakakita siya ng isang maayos na palayok at naisip niya na pwede itong paglagyan ng mga prutas. Subalit nang pulutin na niya ito ay bigla itong gumalaw kung saan isa pala itong D-rank na halimaw na tinatawag na Potortes, kombinasyon ng palayok at pagong. Dahil ito ang unang umatake sa kanya ay ginantihan niya ito ng Dragon Punch, ngunit halos wala itong epekto. Kaya naman inalog-alog niya na lamang ito at inihambalos pa sa lupa, ngunit gumamit lang ito ng rest at bumalik muli ang buhay. Dahil sa inis niya ay doon niya naalala na pagong lupa pala ito at mahina sa tubig, kaya itinapon na lamang niya ito sa ilog para malunod. Dahil doon ay umangat siya sa level 15, ngunit sinabi ng boses na nagkaroon naman siya ng titulong Dastardly King at Way of Evil. Subalit bago siya umalis ay niresbakan pala siya ng mga kasama nito at nagsimula ang mga itong magpatong-patong upang talunin siya. Pero madali niya lamang tinalo ang mga ito nang ibato niya ang isa sa kanila at sabay-sabay na lahat silang nabasag. Dahil doon ay agad siyang umangat sa level 30, ngunit hindi naman siya makakuha ng maayos na palayok dahil lahat ng mga ito ay nabasag. Nang makakuha na siya ng isa at magpatuloy ng maglakad, doon ay bigla naman siyang nakarinig ng mabibigat na yabag sa paligid. Agad siyang nagtago at napansin niya ang tila isang oso, ngunit dahil masyado itong malayo ay hindi maibigay sa kanya ng boses ang buong stats nito, kundi ang ilang detalye lamang. Nalaman niya na tinatawag pala itong clay bear, isang oso na gawa sa putik, kaya naisip niya na kung matatalo niya ito ay maaari niya itong hulmahin bilang maayos na palayok at may mapapaglagyan na siya ng kanyang mga gamit. Dahil hindi pa siya napapansin ng oso, isang ambush ang inihanda niya para dito. Ngunit nang sumugod na siya ay biglang lumingon ang oso at muntik na siyang mahati sa dalawa dahil ang tiyan pala nito ay may mga matutulis na ngipin na karugtong ng kanyang bunganga. Kaya naman ginamit na lamang niya ang kanyang rolling skill at paulit-ulit niyang inatake ang likuran na bahagi ng oso, ngunit mayroon palang regeneration skill ang oso at bumalik ang buong buhay nito. Gayunpaman, naisip niya na kung patuloy niyang gagawin ito ay mauubos din ang mana ng oso at hindi na rin ito makakapag-regenerate. Ngunit bago pa man siya muling umatake ay biglang sumigaw ang oso at naglunsad ito ng isang buhawi, at ilang matutulis na patusok ang hinulma nito sa kanyang likuran. Bagamat hindi nagagana ang ginagawa niyang hit and run technique sa oso, napansin naman niyang malaki ang ibinaba ng mana nito dahil sa ginawa nitong buhawi, kaya naman naisip niya na kung makakagawa siya ng isang solid na atake ay hindi na rin ito makakapag-regenerate. Hinugot ng oso ang ilang spike nito sa katawan upang gawing sandata, kung saan doon nagkaroon ng ideya ang bida nang mapansin niyang nagiging malambot na putik ito kapag naalis sa katawan ng oso. Kaya naman pinutol niya ang isang braso ng oso at hinulman niya ito sa isang matigas na bola habang ginamit niya ang kanyang bagong skill na meteor para wasakin ang oso. Sa wakas ay natalo niya ang halimaw at ipinahayag sa kanya ng Divine Voice na nakakuha siya ng 300 experience points at umangat na siya sa level 33. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa kanyang lungga at maingat na gumawa ng isang palayok gamit ang putik na nakuha niya sa oso. Habang naghihintay siyang mahubog ang palayok ay bumalik muna siya sa gubat para maghanap ng makakain, kung saan doon ay nakatagpo siya ng ilang kakaibang halaman na ngayon niya lamang nakita. Samantala, makikita namang pumunta ng mag-isa si Miria sa kagubatan kahit malinaw na pinagbawalan siya ni Mariel na pumunta roon. Bagamat hindi siya sigurado kung totoo ang sinabi ng matandang lalaki ay buo ang kanyang pasya na hanapin si Dust dahil kung may maliit na posibilidad na buhay pa ito ay hindi niya kayang manatiling walang ginagawa. Ngunit habang siya ay naglalakad ay isang bulate ang umatake sa kanya, buti na lamang ay nagawa niyang may pagtanggol ang kanyang sarili. Kaya habang abala ang bida sa pag-aaral sa iba't ibang uri ng prutas at gulay na pwede niyang makain, si Miria naman ay naroon din sa parehong gubat at medyo nakakaramdam na ng takot. Pagdating niya sa isang bahagi ng gubat ay nagpasya siyang isang patrol na lang ang kanyang gagawin sa paligid bago siya tuluyang bumalik ng nayon. Nang sumapit ang gabi ay natuwa ang bida nang makita niyang handa na ang ginawa niyang mga palayok kung saan agad niya itong ginamit upang lutuin ang mga nakalap niyang mga sangkap sa gubat.
Matapos niyang may handa ang kanyang pagkain ay labis siyang nasarapan sa kanyang nilutong hapunan, kaya naman tumaas sa level 2 ang kanyang titulong Mr. Chef at nagkaroon pa ng titulong Ceramic Artisan. Kinabukasan, matapos niyang manghunting ng mga lobo, pinaghiwalay niya ang balat at laman ng mga ito upang iburo, habang muli siyang bumalik ng gubat upang tignan naman ang mga pinatuyo niyang mga laman. Ngunit pagpunta niya roon ay kinakain na pala ang mga ito ng mga unggoy, kaya naman nakapagpasya siyang lagyan ng lason ang susunod na mga laman na kanyang isasabit para pag kinain ito ng mga unggoy ay siguradong tigok ang mga ito. Dahil hindi pa siya nakontento ay naghanap pa siya ng mga nakakalaso na bulaklak, ngunit doon ay biglang lumitaw ang isang maliit na halimaw na tinatawag na Venom Princess Lacerta, na puro lason lang ang mga kakayahan. Habang nagulat siya sa kakaibang kakayahan ng halimaw, bigla itong tumakbo palayo at naisip niya na baka natakot sa kanya ito. Subalit muli itong sumulpot sa kanyang likuran at kinagat siya nito sa balikat, kung saan agad na umepekto ang laso nito sa kanyang katawan. Bagamat tumaas ang kanyang poison resistance sa level 4 ay masyadong malakas ang kamandag ng halimaw, at doon ay tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Agad niyang napagtanto na ang lasong kumapit sa kanya ay isang espesyal na uri, at labis siyang nababahala dahil wala pa siyang nakikitang halaman na kayang makapawi ng ganoong lason. Gayunpaman, sinuri niya ang stats ni Lacerta at nalaman niya na isa itong napakatusong halimaw na nilalason ng biktima bago tumakas at saka babalikan ng labi upang kainin. Gumagawa ito ng lason matapos tunawin ang matitinding nakakalasong sangkap, ngunit ang likido sa katawan nito ay nagsisilbi ring panlunas na ibinibigay nito kapag ito ay nahuli. Dahil doon ay napagtanto niya na wala siyang ibang pagpipilian kundi hulihin ito, kaya naman agad siyang kumilos upang mahanap ito. Kaya nang makita niya ang halimaw ay agad niya itong hinabol, kung saan nalaman niya na marunong din itong gumulong. Habang plano niya na cornerin ito sa gilid ng bangin upang mahuli, bigla itong naglunsad ng mga matitigas na putik patungo sa kanya na siya naman niyang ikinagulat. Gayunpaman, muli siyang bumangon at binilisan ng paggulong, kung saan sakto namang nahabol niya ito malapit na sa bangin. Kaya naman gumawa siya ng malaking talon at nagawa niya itong matamaan, ngunit sa kasamaang palad ay tumalsik ang halimaw sa ilog. Dahil naroon ang kanyang panlunas ay hindi siya nagdalawang isip na iligtas ito, kung saan nang makuha niya si Lacerta ay ikinagulat ito ng halimaw. Pagkatapos ay ginamit ng bida ang kanyang baby breath upang itulak sila nito pabalik sa gilid ng bangin, ngunit hindi na niya kinaya ang tindi ng lason at siya ay nawala ng malay, habang si Lacerta ay nakatingin naman sa kanya. Kinahapunan, habang bigo pa rin si Miria na mahanap ang kahit anumang bakas ni Dust sa araw na iyon, bigla niyang narinig na tinatawag siya ni Mariel kaya agad siyang nagmadali upang puntahan ito. Bagamat nagdududa na sa kanya si Mariel na pumupunta siya ng gubat, agad na gumawa ng alibay si Miria at sinabing hinding-hindi niya yon gagawin. Naniwala naman sa kanya si Mariel, habang ibinahagi nito na malapit nang dumating ang mga adventurer na ipinadala ng guild upang hanapin si Dust, kaya naman hindi na dapat siyang mag-alala. Samantala, nang magkaroon na ng malay ang bida, nagulat siya nang biglang nagpakita sa harap niya si Lacerta. Nang mapansin niya na wala na ang lason sa kanyang katawan, agad niyang napagtanto na inalis ni Lacerta ang lason bilang pasasalamat sa pagliligtas niya rito. Dahil doon ay labis rin ang pasasalamat niya rito, habang doon naman nabuo ang kanilang pagkakaibigan matapos ang isang hindi magandang pagtatagpo noong una. Dinala niya si Lacerta sa kanyang lungga, kung saan doon ay nagluto siya at kumain sila ng hapunan. Habang sila ay kumakain, napagtanto niya na wala ni isa sa kanila ang may pangalan, dahil ang Young Plague Dragon at Venom Princess Lacerta ay mga pawang titulo lamang ng kanilang uri. Gayunpaman, naisip niya na marahil ay hindi na niya kailangan ng pangalan dahil ang importante ay mayroon na siyang unang kaibigan. Kaya sa sumunod na araw ay dalawa na silang nangaso at kumuha ng mga pagkain, kung saan napagtanto niya na mas komportable na ang pakiramdam niya ngayon dahil mayroon na siyang kasama. Kinabukasan, habang kumukuha sila ng pampalasa para sa kanilang tanghalian, bigla na lamang naging agresibo si Lacerta at naglunsad siya ng isang atake sa damuhan, kung saan doon ay lumitaw ang isang kakaibang asong may dalawang ulo. Ngunit ang nakakabahala ay hindi ang dalawang ulo nito, kundi ang napakataas nitong stats na may kakayahang tulad ng Gravity at Gravadon. Napagtanto rin ng bida na hindi rin sila makakatakas dahil mayroon itong Tenacity at Marking na malamang ay nagbibigay rito ng kakayahang mahanap sila. Kaya ang pinakamainam na pagpipilian ay lumaban sila habang si Lacerta ay nagtago upang maghintay ng tamang sandali.
Sinubukan umatake ng bida ngunit agad na gumamit ang halimaw ng gravity upang siya ay mapigilan, ngunit inatake ni Lacerta ang asul na ulo na nagpatigil sa gravity. Sinamantala niya ang pagkakataon at umatake gamit ang kanyang baby breath, ngunit tulad ng maraming halimaw sa gubat ay mayroon din itong kakayahang mag-regenerate ng buhay. Nang mapansin niya na nagcast ang asul na ulo ng Gravadon na tila isang mapanganib na mahika, agad siyang sumugod upang pigilan ito, ngunit kinagat siya ng kabilang ulo. Hindi naman siya nagpatinag at nagawa pa rin niyang pigilan ang asul na ulo na nagbigay daan naman para kay Lacerta na bigyan ito ng isang nakakamatay na lason. Kaya naman kahit anong regenerate ng halimaw ay patuloy lamang nababawasan ang buhay nito dahil sa lason, kung saan naisip ng dalawa na mananalo na sila. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, pinutol ng isang ulo ang kabilang ulo nito upang hindi kumalat ang lason sa buong katawan. Habang iniisip nila na magiging madali na ang laban dahil hindi na makakapagkas na mahika ang halimaw, mayroon pala itong kakayahan na tinatawag na sacrifice, kung saan nagsimulang gumalaw ang putol na ulo at hinabol nito si Lacerta. Sinubukan ng bida na tumulong ngunit pinigilan siya ng halimaw, kung saan agad naman silang naglaban. Dahil kailangan niyang tulungan si Lacerta sa lalong madaling panahon, inihagis niya ang halimaw sa ere at tinapos ito sa isang malakas na hampas sa lupa. Matapos yun ay agad niyang hinanap si Lacerta at ipinagdarasal niya sa Diyos na sana ay ayos lamang ito, kung saan wala na siyang pakialam kung hindi na niya matutunan ang human transformation skill, basta't ang importante ay maging ligtas ang kanyang nag-iisa-isahang kaibigan sa mundong ito. Nang madatnan niya ang mga dugo sa lupa, doon ay labis na siyang nag-alala kay Lacerta. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag na makita niyang buhay pa si Lacerta, ngunit muling umatake ang naputol na ulo. Subalit hindi na ito hinayaan pa ng bida at sa kanyang sobrang galit ay winasak na niya ito ng tuluyan. Habang labis siyang nag-alala kay Lacerta, sinabi ng Divine Voice na umabot na siya sa level 37, ngunit ayaw niya itong pakinggan dahil ang mahalaga ay ang kanyang kaibigan. Ngunit nang inanunsyo ng boses na natutunan na niya ang human transformation skill ay biglang nanglaki ang kanyang mga mata. Samantala, habang hinihintay nila Miria at Mariel ang mga adventurer na ipinadala ng guild, ipinakita muna niya rito ang isang lumang aklat tungkol sa mga halimaw. Nang makita ni Miria ang tungkol sa Rock Dragon na isang rank C na halimaw, doon sinabi ni Mariel na kapag nag-evolve pa ito ay maaari pang maging mas malakas at imposibleng matalo ng isang tao, kaya naman ito ang dahilan kung bakit mahigpit niya silang pinagbabawalan na pumunta ng kagubatan. Ngunit sa sandaling iyon ay biglang may kumatok sa pintuan kung saan dumating na pala ang mga adventurer na ipinadala ng guild. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.